Sa isang bansang puno ng ingay ng politika at kontrobersya, sino ang nagsasabi ng totoo? Sino ang nasa panig ng bayan? Welcome to Bayang Pinas, ang news channel na hindi takot maglatag ng katotohanan. Dito, pinag-uusapan natin ang mga isyong may kinalaman sa kinabukasan mo, politika, pamahalaan at ang tunay na kalagayan ng ating bansa. Hindi kami bayad, hindi kami bulag. Sa Bayang Pinas, ang boses ng mamamayan ang tunay na headline. Kaya kung sawang-sawa ka na sa mga baluktot na impormasyon at scripted na kwento, dito ka na. Dito sa Bayang Pinas, tayo ang bantay at boses ng bayan. Kung gusto mong manatiling mulat at informed, don't forget to like, share, and most importantly, subscribe dahil sa panahon ngayon, ang kaalaman ay kapangyarihan. Ito ang Bayang Pinas, balitang totoo, pusong makabayan para sa sambayanang Pilipino. Tara na't alamin ang tunay na balita. Mundo ng social media, ang pagsasalita ng ina nitong si Pawi o mas kilala bilang Paulo Tantoco. Ang basyo dito sa nakita nating post, ina ni Paulo Tantoco, lininis ang pangalan ni FL Lisa Marcos. Ano ho yan mga kababayan? Pinagtawanan lang ho ng ating mga kababayan sa mundo ng social media, yaang pagsasalita na yan netong ina ni Paulo Tantoco. Kasi nga naman, hindi pa rin ho ika nga nasasagot yung katanungan na sambay ng Pilipino at dahil yung katanungan na yan, nag-ugat yan doon sa mga sinabi nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte na itong na si Marcos Jr. Isang bangag. At sinugundahan naman ho yan nitong si Cathy Binag. Ngayon, kahit ano pa hong pagsasalita ang sabihin nyo, yung mga nakasama ng anak nyo dyan sa Estados Unidos, meron pa hong, marami pang tanong na hindi nasasagot kaugnay sa kanilang pagkatao. Kung malinis nga ba sila o kung ano man ang mga pinagkakalibangan nila pagka hindi na nakatapat sa kanila ang kamera. Ngayon, kung sinasabi nitong ina nitong si Paulo Tantoco, kung sinasabi niya na hindi talaga kasama itong si Lisa, kayo na hong bahalang mag-weigh dyan, ika nga. Humusga kung anong masasabi nyo dyan sa isa na yan. No? The First Lady Lisa Marcos was not involved in any way with our son Paulo Tantoco death. Diba? O wala daw, siya na mismo na ika nga, lininis na niya. Para kahit papaano, lumubag-lubag naman ang kalooban nitong si Lisa. Mismong ina nitong si Paulo Tantoco nagsalita na. Ngayon, ang tanong dito, papaniwalaan ba yan ng sambay ng Pilipino? Kung itong pamilya na to, magpa-hair follicle test mo bukas o sa makalawa, malamang maniwala ako sa sinasabi na to ng ina nitong si Paulo Tantoco. Actually, ano ho yan Ipagpalagay na natin ngayon hindi siya involved. Hindi ho siya kasali dyan. Gusto kong balikan itong si Ma'am Nena Tantoco sa 2028 o 2029. Gusto ko ho siyang tanungin ulit. Diba? Kung kung ang sagot niya na to na ang First Lady, hindi na First Lady si Lisa noon. Hindi talaga involved dyan sa nangyari na yan kay Pawi. Ito pa rin ba ang kanyang magiging sagot? Sabay-sabay ho natin abangan yan sa mga susunod na panahon. Eto mga kababayan, at ako muna tayo dito kay Yorme Isko Moreno, di ba? Kasi nga naman, viral ho ngayon sa mundo ng social media, yung pinatayo ng grupo nitong si Joel Chua na Barangay Hall. Ngayon, ang tanong dito, nagwaldasu sila ng 19 million dyan sa proyekto na yan. Ginasta ho nila ang pera ng sambayanan. Di ba? Pinontuan yan ng sambayan ng Pilipino. Tapos ginibalang ng ganyan-ganyan. Ang tanong ng ating mga kababayan, may pananagutan ba yang si Joel Chua dyan sa ginawa nilang kabuktutan na yan? Pakinggan ho natin itong si Yorme Isko Moreno. Oh, yes. May pananagutan ba o kakasuhan ba natin? Iniimbestigahan. But first things first, we wanted to give back the ease of pedestrian for our students in Arellano and the teachers and the community. Oh. Ayun, paiimbestiga naman ho. Ito naman ho ang sentimiento ng mga Manileño diyan sa ano na yan, diyan sa pinatayong barangay hall. Pakinggan natin. Sa nagtatayo sa illegal na building na to,
O, alam naman nila yan eh. Di ba project nila yan eh. Project ng congressman yan, project ng barangay yan eh, di ba? O kaya lang, dapat inisip muna nila kung paano gagawin nila dyan. O kita mo, di ba? Eh nakaka-perwisyo eh. O di ba? Kawawa yung mga bata oh. Hindi mo. Tuwa nga sila kanina eh. Di ba? Walang hangin. Oo, wala eh, di ba? O ngayon, o maayos na yan. O mag-iiba. Marami pa yan. Marami pa tayong lilinisin. Aayusin. Papabanguin natin ang Maynila. Ha? O. Eto, lalabas na ako. Bumalik na si General Sukat. Bumalik na si General Sukat. Di ko kilala si General Sukat ko. Pero kung kayo man si General Sukat, palakpakan nun natin si General Sukat. Eto mga kababayan, yarin lamang na pag-usapan na natin itong pagsasalita na to ng ina nitong si Paulo Tantoco. Pakinggan nun natin ang mga birada nitong si Binibining Maharlika kaugnay dyan sa pagsasalita na yan ng ina nitong si Paulo Tantoco. Ito na ho si Binibining Maharlika. Sasalansanin niya na ho yung pagsasalita. Itong si ina nitong si Nina Tantoco. Pakinggan nun natin. Game. Right, so let's go to Nina Tantoco. Okay, pinrint out ko, Miss Nina Tantoco, ang iyong mensahe kay Amy Marcos at saka kay sa Bilyonaryo. Okay, isa-isahin natin to palangga. Itong vlog na ito hindi para para mangutya ng isang namatay na o pamilyang namatay o pamilya ng mga namatay, kundi pagpagising sa kanila o pag-correct ng tama. Tama ba? Pag-correct ng tama? Pag-correct ng mali. Alright, here we go. Okay, balikan natin ang istorya. Ang pag-uusapan natin, dahil nga naglabas na ang coroner's office o medical examiner, okay, ayan, pinrint natin ito para may kopya tayo, para hindi tayo sa internet. Ayan, pinrint natin mga hitad, okay, na may isang Paulo Tantoco na kasama sa entourage ni Lisa Tanas at ng kanyang asawa, ang asawa ni Paulo Tantoco na si Dina Arroyo Tantoco. Noong March 8 ay I think, hindi ko lang alam kung anong date sila pumunta dito, siguro March 3, 4, ay nandito na sila sa Amerika para dyan sa Manila Film International Festival na yan na gamit ang pondo ng bayan. Huwag nating kalimutan, ang salita, ang nagpondo sa kanila ay pera ng bayan. Okay? Miss Nina Tantoco, okay? Yes, ito, buti naman, hindi, basahin muna natin. So alam nyo ng istorya nito, wala na tayo doon sa fake document. Tumalo na, iba na naman ang topic ngayon, yung tungkol naman sa overdose. Okay? We'll talk about that. Yung overdose. Kasi, pino-point out ni Miss Nina Tantoco, ito na lang, sabi niya. Ito basahin ko to yan yung sulat niya. Nandoka lang ako kasi kung mayaman ka at ikaw ay may-ari ng Rustans, parang hindi dapat ganito yung ng writing mo. Nag-comment, lang to, parang comment lang to, no? O yan, nag-comment lang siya. Pero syempre, kung ikaw ay may-ari ng isang negosyo, bago mo pakawalan ng iyong communication, it should be polished. Baka naman, during this time, malungkot siya, di ba? O, Miss Nina Tantoco. Sabi niya, good evening, Bilyonaryo and Miss Amy. Sabi niya, I'm Nina Vargas Tantoco, mother of the deceased Paulo V. Tantoco. Our son died last March 9, Manila time. Okay? Sabi niya, in Los Angeles, California. In the presence of his wife, Dina. Okay? Kaya ko ito pinrint para maganon-ganon ko. Mas maganda magsalita para ka nagtuturo, although hindi ako teacher. Okay? Sabi niya, hot water please, darling. Okay? Hindi kasama yun, nasa binabasa ko. Okay, sabi niya, the first lady was not involved. No. Tumalo na ako. Sabi niya, he died in... Wait. Where's my mata? Sorry, malabo mata ni Inday. Sabi niya, okay, ito. Ulitin natin, ha? Ulitin ko. Sorry, good evening, Bilyonaryo and Miss Amy. I'm Nina Tantoco, mother of the deceased Paulo V. Tantoco. Our son died last March 9 in Los Angeles, California, in the presence of his wife, Dina. Ayan. So, namatay daw siya, ay kasama niya. Okay. He died, sabi dito, in the presence of his wife. Guhitan ko lang to, Dina, who is the social secretary
of the First Lady Liza Marcos. Tandaan nyo, Ano? sinabi ni Nina Tantoco na nung namatay pala si Pawi, yun ang tawag sa kanya, ay kasama niya yung kanyang asawa na appointee ni Marcos Jr., yun nga, Social Secretary ni Liza Marcos. Meaning, mga kababayan, by admitting ng kanyang nanay, ay talaga naman nandoon yung kanyang asawa. Kaya marami tayong pag-uusapan dito sa ganitong revelation. Ang sabi dito, he died in the hotel room where he and his wife was staying. So meaning, namatay daw si Paulo na kasama si Dina Tantoco. So marami tayo ngayon papasok sa ating isipan. Kung namatay, hindi kung, confirmed, nagurgur o by accident, 'di ba? 'Yun ang sabi ng coroner's report. Okay? Isa-isa natin himayin natin 'to. Ayan, ang sabi dito, namatay dahil sa ang dahilan ng cause of death ay aksidente. Manner is accident. Sinabi ko nga dito sa nakaraang vlog natin, asan ba siya na aksidente? Paano ba siya na aksidente? Nadulas ba siya? Natumba ba siya? Nahilo-hilo ba siya? Tapos dito sa cause A, merong pulboronic effects. Yun na lang ang term natin. Then also, may other significant conditions, probable atherosclerotic or cardiovascular disease. So meaning, mga kababayan, dito muna tayo bago tapusin si Madam Nina Tantoco. Yeah. So sinasabi niya kasi dito, sinasabi kasi ng report na ang manner o ang pamamaraan ba ang kadahilanan ng kanyang pagkamatay ni Pawi ay aksidente. Hindi ka natin alam kung nauntog, nadulas, tumambling, hindi natin alam. Pero sa cause A, mayroong pulburon effects. At sabi dito, may other significant condition na probable atherosclerotic or cardiovascular disease. In layman's term, meron siyang nakitaan ng meron siyang sakit sa puso kasi cardiovascular disease. Meaning, mga kababayan, kapag inintindi ng mga doktor at mga nurses dyan, ng mga galing, ng mga palanggako, ngayon, ibig sabihin niyan, sa layman's term, meron nakita ang coroners, ang doktor o yung coroners o yung nag-examine ng kanyang puso na mayroong problema ang kanyang mga arteries. Ibig sabihin, example natin, kunyari, yung gripo na lang ng tubig, naalala ko yung lecture namin sa nursing. Okay, naalala ko yung lecture ng teacher, ng professor ko. Let's say, gripo ng tubig. Dumadaloy ang tubig na dalisay mula sa Maria Cristina Falls. O, di ba? Ganyan. So, very smooth sailing ang yung normal lang, ganyan-ganyan. Kaso, biglang may pumasok sa tubo, may nagbara, may mga loko-loko, may nagbara ng whatever, putik, tanso, o any object na hinarang dun sa gripo na yon. So meaning, kapag hinarangan mo, sa simple lang, ito yung gripo ng tubig, ito yung arteries ng tao, ni Paulo Tantoco. Hinarangan ng ganyan, dahil may harang, di ba, pwedeng sumabog yung tubo. Kaya magkakaroon ngayon ng boom, boom, boom. Diba? Magugurgor ka ngayon. Kasi hindi na makapunta sa iyong, sa utak mo ang enough na oxygen na kailangan mo sa katawan mo. Diba? At sa utak mo. So, ganun yung pagpapaliwanag dito sa kanyang sakit. Pwedeng may pre-existing condition or nakita lang nung time na nagkaroon ng pagsusuri. Okay, so kinokorek na kasi na hindi overdose. Okay, fine. Let's stand corrected. Okay? Okay, fine. Okay. Pero maliwanag po, ma'am, na inamin dito, hindi pala inamin, na sinabi talaga na mayroong pulburon effects. Kasi ang pulburon effects, alam niyo naman, nanonood naman kayo ng mga balita, di ba? Kapag ang daloy ng iyong dugo, okay, ay maayos o ng gripo ng tubig mula sa Maria Cristina Falls, kapag tinughungan mo ng pulburon, ang pulburon ay nakakapag-contribute sa bumibilis ang iyong what? Bumibilis ang iyong puso sa pagtibok. So kung bumibilis dahil hindi na, di ba? Imagine, gaganon ka, hindi ka na normal. So dahil bumara na lahat, boom. Kaya yun ang mga contributing factors kung bakit siya nabawian ng buhay. Ang question ko, Nina, sabi mo dito
nasa presensya siya ng kanyang asawa. Bata pa to palangga. 44 years old lang to. Ito yung malaking katanungan sa inyo. Arrhythmia. Minda Diaz, thank you for the medical. Ayoko lang kasi gumamit ng mga medical term kasi syempre hindi naman tayo nagle-lecture dito sa ating mga nursing students. Kaya pinapaliwanag ko sa magkakasundo tayo ng mga simpleng pananalita or layman's term na tinatawag. Here's the big question, ma'am. Sabi mo dito, Madam Nina, na ang iyong anak ay namatay sa presensya ng kanyang asawa. Bata pa to. 44 years old lang yung anak mo. Kung nasa presensya sa Dina Arroyo, which is yun ang statement mo, kung nakita mo, hindi ka naman mamamatay ka agad sa heart attack eh. Nagaganon ka na lang, di ba? Hindi naman heart attack ang kinamatay niya. Okay, sorry. Okay, baguhin ko yun. Punta tayo dito sa manner ng accident. No. Kung na-aksidente siya, let's say for example, na-trip siya, nadulas, napunta na sa banyo, sa bathtub, o sa kung ano man. Meaning, mga kababayan, hindi ka kaagad-agad mamamatay. Tatawag ka ng 911 para i-save ang buhay. Pero ay, nako, yari ito. May alam ko na ako siya ng kahahantungan nitong si Binibining Maharlika dito. Alam ko na eh. Bakit sa murang edad, Ma'am Nina, I will, be irresponsible kita kasi wala naman po kayong dito. Ang bottom line po kasi. Ano'y natin na si Ma'am Nina, wala siyang dito. Walang, ika nga, malinis siya dyan. Wala siyang problema dito. Walang problema dito si Ma'am Nina. Ika nga, sinusubukan lang nilang i-diffuse siguro itong issue nang hindi na talagang dumiretso kay kung kanino man. Yun lang siguro ang pakay talaga niya dito sa pagsasalita niya na to. At sa tingin rin natin, gusto na rin nilang matapos ang ang issue na to. Kaso malabong mangyari kasi pinuntahan nila doon, pinpes eh. Pero nasambayan na ng ginastos nila dyan. Dito yung gobyerno, no? Pero mamaya pupunta po ako dyan sa inyo kasi alam ko hindi kayo politikong tao but ibigay natin ang respeto sa tamang sa tamang tao. Pero ito ma'am, may loopholes dito. Hindi politiko yang si Ma'am Nita, kaya hindi natin babanatan yan kung ano pa man. Respeto natin ang pagsasalita niya. Kumbaga, hinihimay lang ni Palangga Binibining Maharlika kung ika nga umaayon ba, nasa tama ba yung sinasabi niya base sa mga nauna ng report ng mga napabalita sa social media, yung mga nasa dokumentong naglabasan na, kumbaga, tinitingnan lang, tama ba to, accurate ba tong sinasabi niya na to, di ba? Bakit ganun-ganun na lang? Dahil ba ayon sa aking informante, bakit kung andyan pala ang kanyang pinakamamahal na asawa na si Dina Arroyo Tantoco, na na-report kasi sa akin yan nung nasa dahig ako, ma'am. Siguro you know, yung mga kasama ko doon sa Hague. Yung kasama ko doon sa bahay, nakita niyo na may picture ko, kinonfirm sa akin na according to that lady, gumagamit nga yung anak at yung may witness ako dyan. Hindi ako pwede gumagamit yung anak mo at saka si Dina Arroyo. Okay, sige, wag na tayo dyan. Okay, wag na tayo dyan mga ganyan, chuba-chucho. 'Di ba? Kung yan ang statement sa akin, dahil from dahil alam mo na marami mga chuba-chucho doon. Okay, ngayon. Here we go. Nakakapagtaka yun. Kasama yung asawa tapos talagang hindi na iligtas ang buhay. The fact na you're in America and you're in Beverly Hills. Pag nasa Beverly Hills ka palangga, ang 911 dito mabilis pa sa 4:00. So yun lang ang number 1 ko katanungan. Then the next letter niya, next sentence niya. Okay, he died in the hotel room where he and his wife were staying. Okay? He joined his wife in the trip to be with her. Okay. Good point. Sabi niya, he joined his wife in the trip to be with her. That's why we are questioning you. We are questioning the government. Miss Nina Tantoco. Kasi, mga kababayan, okay, ang nangyayari kasi pondo ng gobyerno, kaya nga nagnanawagan tayo na magkaroon ng accountability and transparency kasi pondo ng gobyerno, meaning, ma'am, Nina, ang iyong anak
ay mayroong pribilehiyo na tinatawag na, sinulat ko para natin makalimutan, derivative privilege. Meaning, mga kabalangga, mga kababayan, yung tinatawag na derivative or whatever you pronounce it, privilege, ay na-extend kay Paulo Tantoco bilang asawa ng appointee ni Marcos Jr. Dahil may official position or appointee siya ni Marcos Jr., like, ano nga siya, di ba? Sabi mo dito, siya ay okay? Social secretary ni Lisa Marcos. So meaning, meron siyang derivative privilege. Nakikinabang si Paulo Tantoco ang iyong anak sa pondo ng bayan sa pamamagitan ni Dina Arroyo Tantoco na social secretary. Meaning, mga palangga, kung may diplomatic, privilege itong si Dina Arroyo, meron ding diplomatic privilege extended or accommodation si Paulo Tantoco. That's why hindi tayo titigil na bakit si Lisa Canas at si Marcos Jr. nung namatay po ang anak ninyo ni isang condolences, isang sympathy message, wala. Correct. Sinabi mo mismo dito, social secretary. So meaning, extended ang privilege. Hindi lang po yan asawa, mga anak kapag nagta-travel ang isang opisyal ng gobyerno. The more na nagde-demand kami ng accountability, transparency, ilabas nyo ang manifesto nung sila ay pumunta dito, ilabas nyo ang pinagbayaran sa hotel kung gamit ba ang credit card ng mga Tantoco o credit card ng taong bayan. Sabi niya kasi, parang dapat naging, wait a minute. Here's the headline. Okay? Madam, the more na dapat maging kabahagi kayo dito sa aming laban na ito. Kasi ang nakikita namin dito, ma'am, cover up to eh. Okay, anong sabi ng headline? It made me shed tears. Nina Tantoco calls for compassion. Tells Amy Marcos, First Lady, had no role in San Paulo's death. Cover up na kagad, inilabas mo na si Lisa Canas eh. Ba't nakalimutan mo, Mrs. Tantoco, matatalino po ang taong bayan. Nako. Ngayon babasahin ko pa kasi talagang grabe ito. Oh. Sabi mo, he joined his wife in the trip to be with her. The First Lady was not involved in any way with our son's death. You, madam, mali ka dun. Question ko, official yun yung pagpunta nila. Tanungin mo ngayon, kung paano nakapasok ang pulburon sa kwarto ng anak mo. Taong gobyerno ang asawa ng anak mo. Hindi ba ang taong gobyerno ay alam nila na meron silang legal obligation? Kaya nga tayo may batas sa buong mundo na ang pulburon, napag-usapan namin yan ni Agent Morales, Schedule 1? Schedule 1 ba yun? Nag-under yan sa Schedule 1 sa batas ng Amerika, yang pulburon na yan, na ibig sabihin yan ay napakadelikadong substansya or substance na hindi yan pwedeng gamitin kasi hindi yan ginagamit for medical purposes. Ginagamit yan ng mga bangag for recreational purposes. Recreational para mag-create sila ng kabangagan. Much more, you are a business owner, ma'am. Much more na magbigay kayo ng ehemplo sa taong bayan. Sabi mo dito, okay, na sinasabi mo kaagad na si Lisa Canas ay hindi involved. Involved siya dito, dapat mapanagot siya. Bakit hinayaan niya? Okay? Bakit hinayaan niya na sa kanyang hanay ay may pumasok na ipinagbabawal na pulburon? Isa sa kadahilanan kung bakit napabilis ang pagbawi ng buhay sa iyong anak. This is not about private matter, darling. This is about public concern. Because, ulit-ulitin natin, they use the public money. Utang ina, mahirap bang intindihin yan? Now what? The more you open your mouth, the more talaga na mahubaran kayo. Sabi ko, I respect you. Ang minumura ko, yung Jotang Jinima, yung gobyerno. Hindi po kayo. Pero sana, wag nyo namang bilo. Wag nyo namang gawin pong tanga.
'di ba, ang Pilipino kasi dapat ito pinasulat mo to sa lawyer bago ka nag-comment para sa maganda yung pasada, no? Pasada ng mga sentences, ng mga comment and everything. Kasi if I have the capacity, I have lawyers, can you make a good statement for me, darling? Okay, fine. Maybe you're emotional or something, you know. Let's give you benefit of the doubt. Now, here we go. Sabi niya dito, nininatan to ako, the partial autopsy report is open for you to see. Okay? It's already available. That's why we have got it here. Okay? This is coming from the website ng examiner. Okay, sabi niya. Okay. No, where did... Ano sabi nito? Where did it say our son... okay. Hindi daw, where did it say our son died of overdose? Okay. To be fair, hindi naman kasi nakasulat talaga na ang kinamatay ng kanyang anak ay overdose. Pero usually kasi, kapag namatay dahil nakitaan ng pulburon, parang naging sa atin, no, yung ating thinking kaagad ay na overdose. Pero kasi hindi pa naman tapos ang report sa Beverly Hills. 'Di ba? Sa Beverly Hills Police Okay pa, i-correct na natin 'yon, pinaliwanag na natin 'yon. Okay, go. Ang sabi mo dito, it had pulburon effect. Accident and heart disease, which is I explained it kanina. Okay? Sabi dito, it's hard enough to lose a loved one. That's true, ma'am. Especially a son who, as far as we know, did a lot of good, loves the poor, always caring and loving to his parents and his wife and children. Okay, titigil ako dito. Ma'am, kung ang anak niyo po, sa sinasabi niyo dito, ay gumagawa ng maraming ginawang tama, tons of good things, loves the poor, how come na gumagamit po siya ng pulburon? How come? Kasi alam niyo mga kababayan, tayo kailanman hindi tayo naniniwala na yung paggamit ng ipinagbabawal na pulburon na yan. Kung ikaw ay nasa impluensya niya, hindi ka makakagawa ng matino sa buhay mo. Yun lang sinisigurado natin dito. Kasi hindi ho yan dahil lamang kung ano pa man. No? Nakita ho natin yan sa mga bangag, sa mga nasa administration natin, di ba? Mga bangag ho sila Pagka ikaw ay nasa impluensya ng pulburon, walang matinong lalabas na result. Wala kang output sigurado. Yan ang sigurado ko mga kababayan. Wala kang output. Administration ba, meron ba silang output? Wala. Kasi mga bangag. Ngayon kung sinasabi niya, marami siyang natulungan, siguro. Siguro nasa papel, ikaw ang boss, pero yung mga nasa likod, yung mga yung mga shot caller sa kumpanya, sila talaga nagtatrabaho para makapagbigay ng trabaho sa mga empleyado ng rustan. So, ano pa man yung kumpanya nitong mga tantoko na to. Pero, malabo kong mangyari yan, mga kababayan. Ang matinupong tao, ang mapagmahal sa kapwa, ang gumagawa ng kabutihan, yun ang sabi mo dito At mahal ang mga mahirap, caring sa kanyang nanay, sa kanyang asawa at kanyang mga anak. Hindi po yan gagamit ng pulburon. Never ever yan gagamit ng pulburon na sumisira sa utak at pwedeng ikamatay. And the fact nga, ma'am, ang asawa ng anak ninyo ay appointee ni Marcos Jr. Sabi ko nga, more so na sila ay maging ehemplo ng sambayan ng Pilipino bilang isang malaking negosyo kayo, di ba? At kilala kayo sa lipunan at si Dina ay appointee ni Bangag at Elisa Tanas. How come po na may pumasok sa loob ng hotel nila na pulburon? Now, dito tayo magkakasundo. Panagutin natin. Sabi niyo, mabait ang anak ninyo, ganito. Panagutin mo ngayon, sino sa mga katabi niya, sa mga kasama niya, sa entourage na yon, ang nagbigay sa kanya ng pulburon? Sino ang nagbigay? Saan galing? Binitbit ba ni Lisa Tanas at nilagay sa eroplano? Kaya ilabas nyo ang manifesto. Ilabas nyo kung sino ang nagpabook ng hotel. Ilabas nyo kung sino ang gumasos. Kasi kung mapapatunayan ninyo na kayo ang nagbayad sa Beverly Hilton, kayo ang nagbayad sa inyong sariling eroplano at hindi pera ng bayan, case closed na tayo. Pero hindi po
hindi magsisinungaling ang ebidensya. Andon si Frasco, si Estrada, si Escudero, ang mga artista, ang mga iba pang mga ano ni Satanas, gumastos sila ng pondo ng bayan. So we demand accountability, transparency, and we are scrutinizing you hanggang sa yung mga taong kasabwat dito, hanggang sa maglalawit ang dila nyo sa pagsisinungaling. Hindi po ito private matter, ma'am. Dalang anak nyo ay kasama po, kayo na rin mismo, ng isang appointee ni Bangag. So this is not at all private matter. This is public interest, public concern, people's money. Therefore, we need or we demand explanation, transparency from the Bangag government. Okay? Di ba, Palangga? Hindi. Now what, Miss Nina Tantoco? Here we go. Sabi mo, your son was kind and compassionate and hardworking. Okay, fine. That's your son po. Ganun talaga. It saddens me to see the news that reports to malign also the name of my husband's family business called Rostans. Ako, wala naman ako minamalain dyan. I did not say anything about Rostans. Anyway, sabi niya, it's so visible to make news that is exciting and juicy to read. No, Mrs. Tantoco. Hindi po exciting ito and juicy to read. Ayan, sorry na walang Okay, tuloy natin. Huwag kayong mawala. Okay. Okay. Sinabi mo, Miss Nina Tantoco, sorry. Okay, nawawala-wala tayo. It is so visible to make news that is exciting and juicy to read. To be a politicized move to create more conflict in the warring factions of our government leaders. No. Hindi po ito pang politika. Hindi ito pamumulitika. Ito po, kung sana ay private person ang iyong anak at wala pong kinalaman ang pondo ng bayan, wala po kaming, dapat hindi ito pag-uusapan. Kung pera po kung ang ginastos ni Dina Arroyo Tantoco sa hotel, sa pamasahe, ay pera niya at maglabas kayo para na lang matapos na ito. Diba? Asa ng Senado? Asa ng Malacanang? Hindi nga kayo, Miss Nina Tantoco, hindi nga kayo binigyan ng condolences message ng gobyerno ni Bangag. Kasama, di ba? Sabi mo, appointee yung asawa ng anak mo, ni Lisa Tanas. Imagine, wala man lang mensahe na nagbibigay ng ng pakikiramay. Now, tuloy tayo. Hindi po, ulitin natin, hindi ito politika. Okay? Sabi niya dito, it saddens me that our son, Pawi, is being used to aggravate this conflict. No. Walang kinalaman si Pawi sa conflict ng politika between Duterte and Marcos and Maharlika. Isama ko na yung pangalan ko. Wala pong kinalaman. Ang naging problema po kasi, Mrs. Tantoco, dahil nga nakitaan ng pulburon effects. Ang problema po kasi, dahil ang Pangulong Duterte ay isa sa mga nagsabi na si Marcos Jr. ay isang addictus benedictus at nagpupulburon kasama ang kanyang mga kaibigan, and now yung mga appointees niya, dun po kasi nagsimula yun. Then lumabas ang authority to op and pre-op na inilabas ko, na pinirmahan ni Agent Jonathan Morales na sometime in 2012, na ang boss ng Nina Tantoco, na asawa ng inyong anak, ay i-raid sana ng PDEA, nakasama doon si Maricel Soriano na sumisinghot ng pulburon. It just so happened na harang yon, kaya hindi natuloy ang pagre-raid sana sa Jutang Jinimis na Bangag na si Marcos Jr. Kaya nagkaroon ng PDEA leaks. Hanggang sa inilabas ko na ang authenticated video na sumisinghot si Bangag Jr. at lumabas si Cathy Binag na nagpatotoo na meron siyang personal knowledge
eyewitness siya na minsan sa buhay niya kasama yung kanyang ex-partner na si Florendo, 'di ba, si Tony Boy Florendo, ay pumunta sila sa bahay ni Lisa Tanas at si Lisa Tanas na nag-appoint diyan sa iyong daughter-in-law na kasama ng anak mong Natsugi ay inabutan si Cathy